200 milyong piso. Ito ang presyo ng aking pananahimik at ng aking hiya. Ang sarili kong asawa, ang babaeng minahal ko ng 17 taon, ang nagsabi sa akin na ang kambal na dinadala niya ay hindi sa akin. Naging tapat akong asawa. Isang haligi ng aming tahanan. Pero sa isang iglap, para na lang akong isang kasambahay na pinalayas, walang utang na loob. Pero mayroon silang hindi alam, isang lihim na kalaman na matagal ko nang itinago. Ang kalaman na iyon ang naging alas ko. Hindi ako nanahimik para matalo. Naghintay lang ako. Dahil hindi ito simpleng paghihiganti, ito ay para bawiin ang nawalang dangal. Kung naranasan mo na ang ganitong sakit sa pamilya, i-like at share mo ang video na ito. At mag-comment sa ibaba, kwentuhan nyo ako. Saan po kayo nanonood? Lahat ay nagsimula sa isang gabing hindi ko malilimutan. Hindi dahil sa may sigawan o may basag na pinggan. Nagsimula ito sa katahimikan. Isang katahimikan na masakit at nakakabingi. Gabi na nang umuwi si Isabel, ang asawa ko. Sanay na ako. Ang trabaho niya bilang public relations officer para sa mga mamahaling kumpanya ay madalas may mga dinner, mga event. Pero sa gabing iyon, iba ang pag-uwi niya. Dahan-dahan siyang pumasok. Ipinatong niya ang kanyang bag sa kulay abong sofa. At umupo siya sa tapat ko, nang hindi nag-aalis ng sapatos. Kakaiba iyon. Sa loob ng 17 taon naming pagsasama, palagi niyang iniiwan ang kanyang sapatos sa may pinto. Palagi. Tinitigan niya ako. Ang mga mata niya, hindi ko mabasa. Hindi yon pagsisisi. Hindi rin takot. Ito ay mas malamig, mas kalkulado. At pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Buntis ako, sabi niya. Hindi ako kumibo. May kung anong nagsasabi sa akin na hindi yon dapat ikatuwa. Hinintay ko ang kasunod. Kambal, dagdag niya. Katahimikan ulit. Ang hangin sa aming sala, parang biglang bumigat. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling salita. Ang salitang sumira sa lahat. Hindi sa iyo. Ganoon lang. Walang paligoy-ligoy. Walang luha. Walang drama. Parang nagulat lang siya ng quarterly sales report sa isang board meeting. De resto, malamig. Tinanong ko ang tanong na kahit sinong lalaki, kahit sinong asawa sa posisyon ko ay itatanong. Kanino? Bahagya siyang umiwas ng tingin. Isang segundo lang. Pero sapat na iyon. Kay Ricardo. Ricardo, ang boss ko. Ang business partner ko. Ang kaibigan ko na tinatawag akong par. Ang lalaking madalas kumain sa aming pamamahay. Ang lalaking kasama kong uminom ng alak, habang pinag-usapan ang kinabukasan ng kumpanya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Nanatili lang akong nakaupo doon. Sinusubukang intindihin ang lahat. Ganoon ang utak ko. Kailangan kong maintindihan bago ako gumalaw. Gaano nakatagal? Tanong ko. Ang boses ko, kalmado. Masyadong kalmado. 8 buwan. 8 buwan. Halos 1 taon ng kasinungalingan. Ilang hapunan, ilang meeting, ilang peking ngiti. Alam na ba niya? At, anong mangyayari ngayon? Huminga siya ng malalim. At doon na niya sinabi ang mga linyang siguradong pinagpraktisan na niya. Antonio, ayusin natin ito sa sibilisadong paraan. Walang iskandalo. Walang masisirang reputasyon. Alam na ng pamilya ko. Tutulong sila para maayos ang lahat. Pamilya niya. Doon ko naintindihan. Hindi na lang ito tungkol sa aming dalawa. Isang malinis na divorce, mabilis, at pribado. Ganoon ba? Sabi ko. Kinabukasan, dumating si Attorney Mendoza, ang abogado ng pamilya nila. Isang lalaking nasa 40, matikas sa kanyang dark gray suit. Umupo siya sa tapat ko sa aming dining table, kung saan dati ay kasalo namin si Ricardo. Wala si Isabel. Ito ay usapan ng mga lalaki, sa isip siguro nila. Inilatag niya sa mesa ang isang folder. Mar Antonio, sabi niya sa kanyang formal na boses. Naiintindihan ng pamilya ni Isabel ang sitwasyon, at gusto kanilang mabigyan ng kaukulang danyos, para sa iyong kooperasyon na manatiling pribado ang lahat. Binuksan ko ang folder, mga legal na dokumento, mga confidentiality agreement, at sa huling pahina, isang numero. 200 milyong piso. Narinig ko ang sarili kong binigkas iyon ng malakas. 200 milyon. Tama po, sagot ng abogado. Ililipat agad sa account nyo kapag napirmahan na ang lahat. Walang sustento, walang hatsyan ng ari-arian. Malinis na hiwalayan. At kung tumanggi ako, isang maliit, propesyonal na ngiti ang lumabas sa labi niya. Kung ganoon, lalabas ang lahat. Sa media. Ang pangalan mo, ang pangalan ni Ricardo, ang kumpanya. Alam mo na kung paano iyan, Mar Antonio. Sa isang iskandalo, lahat ay talo. Pero ikaw,
ikaw ang pinakamalaking talunan. Si Ricardo ang may-ari. Ikaw ang empleyado. Sino sa tingin mo ang matitira kapag humupa na ang lahat? Tama siya. At alam na alam niya iyon. Tinitigan ko ang mga papel. 200 milyon, kapalit ng dignidad ko. Kapalit ng 17 taon ng pagsasama. Kapalit ng pamilyang pinangarap ko. Ito pala ang presyo ng aking kahihiyan. Kinuha ko ang ballpen. Hinawakan ko ito sa ibabaw ng papel. At doon ginawa ko ang isang bagay na hindi inaasahan ni Attorney Mendoza. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi ko alam kung saan nanggaling. Isang ngiti na malamig at puno ng isang lihim na desisyon. Pinirmahan ko ang bawat pahina. Ang bawat clause. Ang bawat salita na nagtatakwil sa sarili kong kasaysayan. Pinanood ako ng abogado. Walang emosyon sa kanyang mukha. Nang matapos ako, isinara niya ang folder. Ang pera ay darating sa loob ng 24 na oras. Sabi niya habang tumatayo. Lilipat si Isabel ngayong linggo. Ang divorce ay magiging pinal sa loob ng 1 buwan. Iminumungkahi kong huwag mo na siyang subukang kontakin. Hindi ako sumagot. Hinatid ko lang siya sa pinto. Nang umalis siya, naiwan akong mag-isa sa bahay na biglang parang naging napakalaki at napakatahimik. Puno ng mga alaala na ngayon, wala nang halaga. Kinabukasan, nag-vibrate ang telepono ko. Isang bank notification. 200 milyong piso. Nandoon na nga, ang eksaktong halaga ng aking kahihiyan. Nakasulat sa digital na numero. Sa mata ng lahat, ako na ang talunan na binili ng pera. Ang kawawang asawa na tinanggap na lang ang kabayaran at umalis. Ngumiti ako ulit. Dahil sa sandaling iyon, alam ko, hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. 3 araw matapos dumating ang pera sa aking bank account, lumipat si Isabel. Dumating siya kasama ang 2 lalaki mula sa isang moving company. Kinuha lang niya ang mga gamit niya, mga damit, dokumento, at ilang kasangkapan na siya mismo ang pumili. Walang paalam, walang huling pag-uusap. Isang maikling sulyap lang nang magkasalubong kami sa pasilyo. Isang tingin na hindi humihingi ng tawad o nag-alok ng paliwanag. Tila nagsasara lang ito ng isang kabanata. Nang sumarado ang pinto, opisyal na akong naging ang lalaking ipinagbili ang kanyang karangalan para sa pera. Oh, iyon ang inakala nilang lahat. Sa opisina, mabilis kumalat ang balita. Ganoon naman talaga sa mga corporate world. Hindi ba? Ang mga tsismis, mas mabilis pa sa email. Walang direktang nagtanong sa akin. Pero ang mga tingin nila, nagsasabi ng lahat. Awa, ilang. Yung iba, iniiwasan na akong makasalubong sa halway. Parang may nakakahawa akong sakit. Si Ricardo, syempre, hindi nagpakita sa akin. Nagpadala lang siya ng isang corporate email. Nag-anunsyo ng aking pagbibitiw dahil sa personal na mga dahilan. Pinasalamatan niya ako sa mga taon ng serbisyo at hinangad ang aking tagumpay. Mga salitang walang laman na malamang ay isinulat lang ng kanyang asistan. Isang Biyernes ng hapon ako umalis. Inilagay ko ang aking mga gamit sa isang karton na kahon, mga diploma, ilang litrato ng mga matagumpay na proyekto, at isang halaman na hindi ko masyadong nadiligan. Lumabas ako sa pangunahing pinto nang hindi lumilingon. Ilang kasamahan ang awkward na bumati. Ang iba, nag-iwas lang ng tingin. Ganoon pala ang pakiramdam ng isang pampublikong pagkatalo. Tahimik, magalang, walang iskandalo. Lumipas ang mga linggo. At ako, naging anino. Isang multo sa buhay na minsan ay sa akin. Nagsimula akong magmasid mula sa malayo. Sa social media, nagpost si Isabel ng isang litrato ng kanyang pagbubuntis. Nakatagilid siya. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang malaking tiyan. Ang sikat ng araw ay tumatama mula sa isang bintanang hindi ko kilala. Hindi yon ang aming bahay. Iba na. Mas maganda, mas malaki. Ang mga komento, tulad ng inaasahan. Congratulations! Na may kasamang mga heart emojis. May mga nagtanong tungkol sa ama. Magalang niyang sinasagot. Makikilala niyo rin siya. Sabi niya sa isang komento. Masaya kami. Si Ricardo, hindi pa lumalabas sa mga post niya. Hindi pa. Ito ay isang estratehiya. Alam ko. Unti-unti. Hayaan munang masanay ang mga tao sa ideya ng kanyang pagbubuntis. Pagkatapos, dahan-dahang ipakilala ang bagong lalaki. Para magmukhang natural ang lahat. Walang bahid ng pagkakanulo o iskandalo. 2 tao lang na nagkita sa tamang panahon. Pinanood ko ang lahat. Hindi ako nag-comment. Hindi ako nag-react. Nagmasid lang ako. At pagkatapos, dumating ang sandaling magpapabago sa lahat. Nanganak si Isabel sa isang pribadong ospital sa St. Luke's Global City. Kambal na babae. Malusog, maganda.
Ito ang sabi sa mga litratong kumalat sa mga group chat ng pamilya, nakasali pa rin ako. Wala pang nag-abala na alisin ako. Ang mga pangalan nila, Anna at Maria. At sa unang pagkakataon, nag-post si Ricardo ng litrato kasama sila. Karga niya ang dalawang sanggol na nakabalot sa kulay rosas na kumot. Ang ngiti niya, parang isang tunay na ama na ngayon lang nagkaanak. MY Princesses, isinulat niya sa caption. Ang mga komento, umulan. Mga kasamahan sa trabaho na bumabati sa kanya. Mga importanteng kliyente na nagpapadala ng pagbati. Ang buong corporate world, nagdiriwang sa bagong pamilya ng kanilang boss. Sila ang perpektong pamilya. At ako ang nakaraan na binayaran para manahimik. Sinsave ko ang post na iyon. Ipinrint ko pa nga. Inilagay ko ito sa isang folder kasama ng iba pang mga dokumento. Dahil may isang bagay, isang maliit na detalye, na walang sinuman sa kanila ang nakakaalam. Isang bagay na napansin ko. Isang bagay na nagpanatili sa aking gising sa loob ng maraming linggo. Isang lihim na kalaman na malapit ng maging sandata ko. Nakita nyo, bago ako pumasok sa corporate world, nag-aral ako ng medisina. 5 taon. Nakarating ako hanggang sa internship. Pero mas naakit ako sa mundo ng negosyo, mga numero, estratehiya, negosasyon. Iniwan ko ang puting coat para sa mga suite at executive presentations. Pero ang kalaman sa medisina, hindi yon nawala. Naka-archive lang iyon sa isang sulok ng aking isipan. Naghihintay na maging kapaki-pakinabang. At naging kapaki-pakinabang nga ito sa gabing iyon. Nang aminin ni Isabelle ang kanyang pagbubuntis. Nang sinabi niyang kambal, automatikong nabuhay ang aking medical na isipan. Nagsimula akong alalahanin ang mga datos. Genetics, mga blood type, mga probabilidad. Naalala ko, si Isabel ay type O negative. Nalaman ko ito noong naaksidente kami, sa bahay, maraming taon na ang nakalipas. Malalim ang hiwa niya habang nagluluto. Pumunta kami sa emergency room. Doon, naitala sa kanyang medical record, O negative. Si Ricardo naman ay type AB positive. Nalaman ko yon dahil nagkaroon kami ng blood donation drive sa kumpanya 3 taon na ang nakalipas. Sumali siya. Ipinagmalaki pa niya na bihira ang kanyang blood type. Noong panahong iyon, tumawa rin ako. Pero ngayon, ang mga datos na iyon ay may ibang kahulugan. Dahil kung ang ina ay O negative at ang ama ay AB positive, may mga tiyak na blood type na hindi maaring maging dugo ng kanilang mga anak. Ang mga genetic probability ay limitado. Partikular. At nang ipanganak ang kambal, nag-issue ang ospital ng kanilang mga birth certificate. Mga dokumentong may kasamang pangunahing impormasyon, timbang, haba, oras ng kapanganakan, at blood type. Nakuha ko ang mga dokumentong iyon. Hindi naging mahirap. Mayroon akong mga koneksyon, pera, at motibasyon. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng aking bagong apartment, nakita ko ito. Ang mga blood type ng kambal, hindi tumutugma sa kombinasyon ni na Ricardo at Isabel. Hindi. Pero perpektong tumutugma sa ibang kombinasyon. Ang sa amin. Ako ay type A positive. Kung ako ay A positive at si Isabel ay O negative, ang aming mga anak ay maaring maging type A o type. At iyon mismo ang nakasulat sa kanilang mga birth certificate. Umupo ako doon, hawak ang mga papel. Binasa ko ng 10 beses. 20 beses. Kinakalkula ang mga probabilidad. Tinitingnan ang mga genetic chart online. Nagbabasa ng mga medical articles. At dumating ako sa isang konklusyon na hindi maaring balewalain. Ang kambal na iyon, sina Anna at Maria. Hindi sila mga anak ni Ricardo. Sila ay mga anak ko. Habang ang buong mundo nila ay nagdiriwang, ako naman ay nasa aking maliit na apartment. Tahimik. Nag-iisa. Pinapalibutan ng mga dokumento. At ng isang duda na unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Ang duda na iyon ay hindi lang basta hinala. Ito ay batay sa siyensya. Batay sa kalaman na matagal ko nang itinago sa isang sulok ng aking isipan. Alam nyo, bago pa man ako pumasok sa magulong mundo ng korporasyon, sa mundo ng mga suite, ng mga meeting, ng mga numero sa spreadsheet, may isa pa akong buhay. Isang buhay kung saan ang suot ko ay puting coat, hindi business suite. Kung saan ang hawak ko ay medical chart, hindi business proposal. Nag-aral ako ng medisina. 5 taon. Hindi ko iyon tinapos. Tinawag ako ng mundo ng negosyo. Mas malaki ang kita, mas mabilis ang pag-asenso. Ipinagpalit ko ang stethoscope sa calculator. Pero ang kalaman, hindi iyon nawawala. Nananatili iyon sa iyo. Parang isang lumang libro sa iyong isipan. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para buksan muli. At ang pagkakataong iyon
ay dumating sa gabing sinabi sa akin ni Isabel ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nang binigkas niya ang salitang kambal, may bumukas sa isip ko. Ang lumang libro. Automatikong nag-rewind ang aking utak sa mga leksyon namin sa genetics, sa biology, sa dugo. Dugo. Naalala ko ang isang pangyayari, mga 5 taon na ang nakalipas. Nagluluto si Isabel noon. Aksidenteng nadulas ang kutsilyo at malalim ang naging hiwa sa kanyang kamay. Nagpanik ako. Dinala ko siya agad sa emergency room ng pinakamalapit na ospital. Habang ginagamot siya, nakita ko ang kanyang medical chart. Nakasulat doon ng malinaw. Blood type, O negative. O negative. Isang bihirang blood type. Itinatak ko yon sa aking isipan. Ngayon, tungkol naman kay Ricardo, ang boss ko, ang ama ng kambal. Paano ko nalaman ang kanyang blood type? Simple lang. 3 taon na ang nakalipas, nag-organisa ang aming kumpanya ng isang blood donation drive. Isang paraan para makatulong sa komunidad at para sa magandang imahe ng kumpanya. At si Ricardo, bilang boss, syempre, nanguna siya. Nagdonete siya ng dugo. At hindi lang iyon, ipinagmalaki pa niya. Naalala ko pa ang sinabi niya habang nagkakape kami. Sabi niya sa akin, alam mo ba, espesyal ang dugo ko. AB positive. Tanging 4% lang ng populasyon ang may ganitong dugo. Tumawa pa kami noon. Isang maliit na trivia lang. Isang bagay na madaling kalimutan. Pero hindi ko kinalimutan. At ngayon, sa katahimikan ng aking apartment, ang 2 piraso ng impormasyong iyon, ang O-negative ni Isabel at ang AB positive ni Ricardo, ay naging susi. Binuksan ko ang aking laptop. Nag-research ako. Binalikan ko ang mga basic principles ng genetics. Ang Punnett squares. Ang mga batas ng heredity ni Mendel. At ito ang sinasabi ng siyensya. Kung ang isang ina ay O-negative at ang isang ama ay AB positive, impossible. Impossible silang magkaroon ng anak na may dugo na type. At iyon mismo ang nakasulat sa mga birth certificate ng kambal na nakuha ko. Isa sa kanila ay type. Paulit-ulit kong tinitigan ang mga dokumento. Ang birth certificate ni Anna. Ang birth certificate ni Maria, at ang mga medical records ni na Isabel at Ricardo na nasa isip ko. Hindi nagtutugma, parang isang puzzle na may maling piyesa. Pilit na isiniksik para lang magmukhang buo. At kung hindi sila nagtutugma, sino ang tama? Doon ko naisip ang sarili kong blood type. Ako ay type A positive. Kung ang ina ay O negative at ang ama ay A positive, maaari sila magkaroon ng anak na type A. O type. Eksakto. Eksakto sa nakasulat sa mga birth certificate ni na Anna at Maria. Tumayo ako. Naglakad-lakad sa loob ng aking sala. Ang puso ko, bumibilis ang tibok. Hindi dahil sa galit, hindi pa. Kundi dahil sa isang bagong damdamin. Pag-asa. Possible kaya? Possible kayang nagsinungaling si Isabel. Pero bakit? Ano ang makukuha niya sa pagsisinungaling tungkol dito? Para sirain ang aming pagsasama. Para lang mapunta kay Ricardo. Parang hindi tama. Oh, possible kayang si Isabel mismo ay naloko. Possible kayang may ibang tao na nagmamanipula sa lahat ng ito mula sa likod. Ang mga tanong ay dumarami sa aking isipan. At alam kong isa lang ang paraan para masagot ang mga ito. Hindi sapat ang mga blood type. Hindi sapat ang teorya. Kailangan ko ng patunay. Isang patunay na hindi matitinag, na hindi maitatanggi. Kailangan ko ng DNA test. Pero paano? Paano ako makakakuha ng DNA sample mula sa mga sanggol na ipinagkakait sa akin? Hindi ako pwedeng basta-basta na lang sumugod doon. Hindi pagkatapos kong tanggapin ang 200 milyong piso. Hindi pagkatapos kong pumirma sa kasunduan na mananahimik ako. Kung magkamali ako ng isang hakbang, ako ang magmumukhang masama. Ako ang magmumukhang desperado at sinungaling. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging mapagpasensya. Kailangan kong maghintay para sa perpektong pagkakataon. At habang naghihintay ako, magpapanggap akong ako ang taong gusto nilang makita. Ang talunan, ang kawawang lalaking binayaran para mawala. Pero sa loob-loob ko, ang apoy ng duda ay nagsisimula ng magliyab. At hindi ito mamamatay, hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Ang katotohanan, tungkol sa aking mga anak. Hindi ako pwedeng basta-bastang lumapit. Ang kasunduang pinirmahan ko ay malinaw. Bawal akong makipag-ugnayan kay Isabel. Anumang pagtatangka ay maaring gamitin laban sa akin. Sasabihin nilang ginugulo ko sila, na hindi ako marunong tumupad sa usapan. Kaya't kailangan kong sila, o mas partikular, si Isabel, ang unang lumapit sa akin. Paano ko gagawin iyon? Nagsimula ako sa isang simpleng hakbang.
Isang hakbang na hindi kahina-hinala. Isang hakbang na magpapakita sa akin bilang isang taong mabait. 2 linggo pagkatapos ipanganak ang kambal, nag-post si Isabel na nasa bahay na sila. Masaya daw, pero nakakapagod ang pagiging ina. Nag-comment si Ricardo ng isang heart emoji. Doon ako kumilos. Nagpadala ko ng isang pribadong mensahe kay Isabel. Maikli lang. Kalkulado. Congratulations sa mga baby. Sabi ko sa message. Masaya akong malaman na malusog sila. Kung kailangan mo ng kahit ano, alam mo kung saan ako hahanapin. Pagkatapos kong isend yon, naghintay ako. 1 araw. 2 araw. Sa pangatlong araw, sumagot siya. Salamat, Antonio. Ang bait mo. Ang bait mo. Iyon. Iyon ang salitang kailangan ko. Ang salitang magbubukas ng pinto. Dahil sa sitwasyon nila, ang pagiging mabait ng isang ex-husband ay isang pambihirang bagay. Ginamit ko iyon. Itinanim ko ang isang buto ng tiwala. At pagkatapos ng 3 linggo, tumubo ang buto. Isang hapon, tumunog ang telepono ko. Isang numero na matagal ko nang hindi nakikita. Si Isabel. Hindi siya nag-text. Tumawag siya. Ang boses niya sa kabilang linya, pagod. Walang sigla. Hindi tulad ng Isabel na kilala ko na palaging kontrolado ang lahat. Antonio, sabi niya, kailangan ko sanang humingi ng pabor. Pabor. Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng 200 milyon. Pagkatapos ng divorce. Pagkatapos itapon ang 17 taon naming pagsasama. Ngayon, hihingi siya ng pabor. Ano iyon? Sagot ko. Ang boses ko, kalmado. Walang bahid ng galit. Tungkol sa mga bata, sabi niya, at huminga ng malalim. Kailangan ko silang dalhin sa pediatrician para sa check-up. Pero nasa business trip si Ricardo. Hindi naman makakapunta ang mumi hanggang hapon. At, hindi ko kaya mag-isa. Ang bigat ng stroller, ang mga gamit nila, ang hirap. Katahimikan. Pinoproseso ko ang sinabi niya. Gusto mong samahan kita sa check-up ng mga anak mo, kasama si Ricardo. Tanong ko. Alam kong kakatuwa pakinggan. Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig na. Alam kong wala akong karapatang hilingin ito sa'yo. Pero, wala na akong ibang maisip na tawagan. At naisip ko lang, baka pwede kang maging bukas palad ulit. Bukas palad, na para bang ang pagbibigay sa akin ng pera, para sa aking kahihiyan, ay isang akto ng kabutihang loob. Anong oras ang appointment? Tanong ko. 10:00 ng umaga. Sa St. Luke's Medical Center. Sige. Magkita na lang tayo doon. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makapagpasalamat. Ito na ang pagkakataon. Mas maganda pa sa aking pinlano. Hindi ko lang makikita ng malapitan ang mga bata. Pupunta kami sa isang medical setting. Kung saan may mga record, may mga professional, at may mga pagkakataon. Kinabukasan, dumating ako ng maaga. Nakita ko si Isabel sa parking lot. Hirap na hirap sa isang mamahaling double stroller. Naka-jogging pants lang siya at maluwag na blouse. Walang makyup. Ang buhok niya, nakatali lang. Ito ang totoong Isabel. Hindi ang perpektong imahe sa social media. Ito ang pagod at totoong tao. Salamat sa pagdating, sabi niya, hindi makatingin sa aking mga mata. Walang problema. Kinuha ko ang stroller. Pumasok kami sa ospital na parang isang ordinaryong mag-asawa. Walang nakapansin. 2 pagod na magulang lang sa isang Martes ng umaga. Ang kambal ay natutulog. Napakaliit. Napakabango. May isang maliit na nunal sa kaliwang pisngi, si Anna. Si Maria, wala. Umakyat kami sa pediatrics. Naghintay kami. Nang tawagin kami, pumasok kami sa opisina ng doktor. Isang babaeng doktor, mga 50 anyos, mabait ang itsura. Sinuri niya si Anna. Timbang, haba, reflexes. Lahat normal. Pagkatapos, si Maria. Ganoon din. Perpekto. Tinanong ng doktor, narito po ba ang parehong magulang? Nag-atubili si Isabel ng 1 segundo. Hindi po siya ang ama, sabi niya, nakaturo sa akin. Kaibigan ko lang po na tumulong sa akin. Naintindihan naman ng doktor. Pagkatapos ng check-up, lumabas kami. Sa pasilyo, huminto si Isabel sa tapat ng banyo. Pwede mo ba silang bantayan saglit? Gagamit lang ako ng CR. Sage, sagot ko. Iniwan niya ang stroller sa harap ko at pumasok sa banyo. At doon, nagsimula ang aking plano. 2 minuto. Iyon lang ang kailangan ko. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na Yenay collection, kit na binili ko online. Disente. Maliit. 2 stale cotton swabs sa selyadong tubo. Lumuhod ako sa tabi ng stroller. Bahagyang nakaawang ang bibig ni Anna
habang natutulog. Dahan-dahan kong kinuha ang unang swab. Maingat kong ipinasok at ipinahid sa loob ng kanyang pisngi. Wala pang 3 segundo. Isinilid ko ito pabalik sa tubo. Isinara. Gumagalaw si Maria, pero hindi nagising. Inulit ko ang proseso. Swab, pisngi, tubo. Sarado. Itinago ko ang lahat sa panloob na bulsa ng aking jacket. Sakto. Paglabas ni Isabel mula sa banyo. Okay lang ba sila? Tanong niya. Hindi man lang gumalaw, sagot ko. Tinulungan ko siyang isakay ang mga bata sa kanyang mamahaling SUV. Bago siya pumasok, nagsalita siya. Salamat, Antonio. Seryoso. Alam kong awkward ito para sayo. Hindi ako sumagot. Isinara ko lang ang pinto. Habang paalis ang kanyang sasakyan, naiwan akong nakatayo sa gitna ng parking lot. Sa aking bulsa, naroon ang 2 yen samples. At sa aking dibdib, naroon ang isang katiyakan na unti-unting lumalaki. Ang mga batang iyon ay sa akin. At ngayon, malapit ko nang mapatunayan. Pag-aalis ko sa parking lot ng ospital, hindi ako umuwi. Diretso akong nagmaneho papunta sa isang pribadong laboratorio na matagal ko nang sinaliksik. Hindi ito ordinaryong laboratorio. Espesyalista sila sa genetic at forensic analysis. Disente, professional, at syempre, mahal. Pumasok ako. Ang pakiramdam, parang nasa isang pelikula. Ako ang bida na may hawak na mahalagang ebidensya. Pinag-fill up ako ng mga form ng receptionist. Ibinigay ko ang 2 selyadong tubo, kasama ng sarili kong saliva sample na doon na mismo kinuha. Gaano katagal? Tanong ko. Sinubukan kong gawing normal ang aking boses, pero naririnig ko ang panginginig. 7 araw po, sir, sagot ng babae. Pwedeng ipadala sa inyong encrypted email, o pwede nyo pong kunin ng personal. Personal ko nang kukunin, sabi ko agad. Nagbayad ako ng cash. Maliit na halaga lang kumpara sa 200 milyong pisong nasa bangko ko. Halos barya lang. Paglabas ko sa gusaling iyon, kakaiba ang pakiramdam. Isang halo ng ginhawa at matinding pagkabalisa. Nagawa ko na ang aking bahagi. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay. At ang 7 araw na iyon na yata ang pinakamahabang 7 araw sa buong buhay ko. Bawat umaga, pagising ko, ang una kong tinitingnan ay ang aking email. Wala. Bawat hapon, tinitingnan ko ang portal ng laboratorio. Pending. Ang bawat oras, parang 1 taon. Ang bawat araw, parang 1 dekada. Sinubukan kong magtrabaho. Sinubukan kong maging normal. Pero ang isip ko, lumilipad. Lumilipad babalik sa 2 maliliit na mukha sa stroller. Kay Anna, na may nunal. At kay Maria, na wala. Habang ako'y naghihintay sa katotohanan, ang mundo ni na Isabel at Ricardo ay patuloy sa kanilang perpektong kasinungalingan. Sa social media, makikita mo ang mga post nila. Mga litrato ng kambal sa kanilang magandang nursery. Mga video ni Ricardo na awkwardly na kinakarga ang mga sanggol. Mga post tungkol sa kaligayahan ng pagiging magulang. Lahat perpektong inayos. Lahat dinisenyo para ipakita ang isang masayang pamilya. Nakikita ko rin ang mga post ng nanay ni Isabel, si Senora Carmela. Isang eleganteng babae na palaging may alahas at mamahaling pabango. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga apo. Ang pinakamasayang lola sa buong mundo, sabi niya sa isang post. Lahat sila masayang-masaya sa kanilang kasinungalingan. At ako, naghihintay. Sa 8 araw, Biyernes ng hapon, habang umiinom ako ng kape, nag-vibrate ang telepono ko. Isang email. Mula sa laboratorio. Ang subject, your results are ready for collection. Binitawan ko ang tasa ng kape. Tumapon ito sa sahig, pero hindi ko pinansin. Nagmaneho ako papunta sa laboratorio nang mas mabilis kaysa sa nararapat. Nagpark ako ng hindi maayos. Hindi na ako nag-elevator. Tumakbo ako paakyat ng hagdan. Ang parehong receptionist ang nandoon. Ninisyan niya ako at ibinigay ang isang malaking brown envelope. Selyado. Gusto niyo po bang buksan dito, sir? Tanong niya. Mayroon po kaming private room. Tumango ako. Pumasok ako sa maliit na kwarto. Isinara ko ang pinto. Ang aking mga kamay, nanginginig. Ang aking paghinga, mababaw. Dahan-dahan, pinunit ko ang envelope. 2 papel ang nasa loob. Isang para kay Anna. Isang para kay Maria. Hinahanap ng mga mata ko ang isang linya. Isang numero. At nakita ko ito. Probability of paternity. 99.9%. Sa ilalim, may konklusyon. Nakasulat sa malalaking letra. Paternity is practically proven. Binasa ko ito ng 3 beses. 4, 5. Ang mga salita ay lumabo
dahil sa mga luhang biglang bumuhos sa aking mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, luha ng lahat. Ginhawa, galit, saya, pighati. Anak ko sila, anak ko sila. Sina Ana at Maria ay mga anak ko. At si Isabel, nagsinungaling siya sa akin. Oh, mas malala pa, pinagsinungalingan siya. Lumabas ako ng laboratorio. Ang mga papel ay nasa loob ng aking jacket, nakadiin sa aking dibdib, na para bang kapag binitawan ko, ay maglalaho ang katotohanan. Sa labas, normal ang lahat. Mga sasakyang dumadaan, mga taong naglalakad. Ang araw ay nagniningning. Walang may alam na ang mundo ko ay nabiyak. At nabuo muli sa isang iglap. Dalawa ang pagpipilian ko. Una, pwede akong sumabog ngayon din. Tawagan si Isabel. Kumpurontahin siya. Ipakita ang mga papel. Humingi ng paliwanag. Bawiin ang aking mga anak. Gumawa ng iskandalo. O, ang pangalawang pagpipilian. Ang gawin ang bagay na pinakamagaling ako. Mag-isip, maglano, at kumilos ng may tamang tiyempo. Pinili ko ang pangalawa. Dahil may isang bagay na hindi pa rin nagtutugma. Kung alam ni Isabel na sa akin ang mga anak namin, bakit niya sasabihin kay Ricardo? Ano ang mapapala niya? Maliban na lang kung hindi niya alam. Maliban na lang kung may isang taong kumumbinsi sa kanya ng isang kasinungalingan. Sino? At bakit? Umupo ako sa loob ng aking sasakyan. Hindi ko pa ito pinaandar. Kinuha ko ang aking telepono. Nag-scroll ako sa aking mga kontak. At nakita ko ang isang pangalan na matagal ko nang hindi tinatawagan. Jos. Si Yar Jos Reyes. Ang matalik kong kaibigan mula kolehiyo. Isang doktor sa St. Luke's, sa ospital kung saan ipinanganak ang kambal. Nag-aalangan ako, pero kailangan ko siya. Kailangan ko ng tulong mula sa loob. Pinindot ko ang call button. Oras na, para malaman ang buong kwento. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot si Jose. Antonio, buhay ka pa pala, sabi niya. May halong biro, pero may halong pag-aalala. Akala ko, kinalimutan mo na ang numero ko. Matapos ang divorce, lumayo ako sa lahat. Pati na sa mga kaibigan ko. Ayokong magpaliwanag. Ayokong kaawaan. Pero ngayon, kailangan ko siya. Jose, sabi ko, kailangan kita. Kailangan ko ang tulong mo. Urgente. Naging seryoso ang boses niya. Nasaan ka? Magkita tayo. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa tapat ng St. Luke's. Naka-scrub suit pa siya. Halatang galing pa sa duty. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang divorce. Ang 200 milyong piso. Ang pag-amin ni Isabel tungkol kay Ricardo. Ang hinala ko sa blood type. At ang pinakahuli, ang resulta ng DNA test. Habang nagsasalita ako, nakikinig lang si Jose. Hindi siya sumasabat. Tumango-tango lang siya. Isang tunay na doktor, nag-oobserba, nag-aanalisa. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at napailing. Sabi niya, binayaran ka ng 200 milyon para hiwalayan ang asawa mo. Nabuntis pala sa sarili mong mga anak. Eksakto, sabi ko. At naniniwala si Isabel na kay Ricardo ang mga bata. Mukhang ganoon nga. Sa tingin mo, naniniwala rin ba si Ricardo? Iyon ang tanong. Ang susi sa lahat. Hindi ko alam, pag-amin ko. Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong maintindihan kung sino ang naglano ng lahat ng ito. At bakit. Tumingin sa akin si Jose. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang kambal, dito sa ospital ko ipinanganak, sabi niya. Maaari kong tingnan ang kanilang mga medical records. Makita kung anong mga test ang ginawa, sino ang may access, anong mga dokumento ang nandoon. Magagawa mo ba iyan nang hindi nakakahalata? Tanong ko. Kaya ko, sabi niya. Pero mangako ka sa akin, Antonio. Mangako kang hindi ka gagawa ng kahit anong padalos-dalos hanggat wala pa tayong kumpletong impormasyon. Walang kumpontasyon, walang galit na tawag. Gamitin mo ang isip mo, hindi ang emosyon mo. Tama siya. At alam ko iyon. Pangako, sabi ko. Bigyan mo ako ng 2 araw, sabi niya. Hahalungkatin ko ang lahat ng makakaya ko. Ang 2 araw na iyon ay mas mahaba pa kaysa sa 7 araw na paghihintay ko sa resulta ng DNA. Hindi ako makapagtrabaho. Hindi ako mapakali. Bawat minuto, ang mga mukha ni Anna at Maria ang nakikita ko. Ang mga anak ko na nasa kamay ng ibang tao dahil sa isang kasinungalingan. Paano mo ipapaliwanag sa iyong mga anak balang araw na wala ang kanilang ama sa mga unang buwan ng kanilang buhay dahil may nagpaniwala sa kanya na hindi sila kanya? Paano mo babawiin ang nawalang panahon? Sa pangatlong araw, Lunes ng umaga, tumawag si Jose.
Ang boses niya, mababa at seryoso. Kailangan nating mag-usap. Gayon din. Personal. Nagkita kami sa isang parke malapit sa ospital. Tahimik. Kakaunti ang tao. Dumating si Jose na may dalang isang manipis na folder. Umupo kami sa isang bench. Sinuri ko ang buong medical chart ng kambal. Simula niya. Birth certificates, delivery history, at may nakita akong kakaiba. Binuksan niya ang folder. Nang mag-check-in si Isabel sa ospital para sa kanyang schedule cesarean, kasama niya ang kanyang ina. Si Senora Carmela. Normal lang naman iyon, hindi ba? Sabi ko. Normal lang, sabi ni Diyos. Pero ang hindi normal ay ito. Itinuro niya ang isang dokumento. Bago ang operasyon, humiling si Senora Carmela na makausap ng sarilinan ang obstetrician. At pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ang obstetrician ay nag-order ng isang prenatal paternity test. Nanlamig ako. Isang paternity test, bago pa man ipanganak ang mga bata. Ginagawa iyan sa pamamagitan ng pagkuha ng DNA mula sa amniotic fluid. Paliwanag ni Jose. Mahal iyon. At hindi kailangan, maliban na lang kung may duda sa kung sino ang ama. At, ginawa ang test. Tanong ko, in order, pagtatama ni Diyos. Pero dito na nagiging interesante. Ang order, nasa sistema ng ospital. Pero ang resulta, wala sa medical chart. Paano nangyari iyon? Tumingin sa akin si Jose ng diretso. Isa lang ang paan. Ang resulta ay ipinadala sa isang pribadong laboratorio sa labas, hindi dumaan sa sistema ng ospital. At bakit nila gagawin iyon? Dahil may isang tao, sabi ni Jose, ang kanyang boses ay bumaba, na ayaw mag-iwan ng opisyal na record ng resulta. May isang taong nagbayad ng extra para manatili itong pribado. Parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Lahat, biglang nagkaroon ng kahulugan. Isang masakit at nakakasuklam na kahulugan. At pustahan tayo, dagdag ni Jose. Ang taong iyon ay si Senora Carmela. Si Senora Carmela, ang biyenan ko. Ang lola ng aking mga anak. Kinuha niya ang resulta, sabi ko, habang binubuo ang kwento sa aking isipan. Nakita niya na ako ang ama. Pero imbes na sabihin ang totoo sa anak niya, gumawa siya ng ibang kwento. Eksakto, sabi ni Diyos. Sinabi niya kay Isabel na kinumpirma ng test na si Ricardo ang ama. At si Isabel, naniwala siya sa kanyang ina. Bakit naman hindi? At gamit ang kasinungalingang iyon, binuo ni Senora Carmela ang buong plano. Ang divorce, ang 200 milyong piso, at ang paparating na kasal kay Ricardo. Pero bakit, Diyos? Ano ang motibo niya? Isinara ni Jose ang folder. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Pero may isip ko. Si Ricardo, mayaman. Makapangyarihan. Isang mas magandang partido para sa anak niya kumpara sa iyo, Antonio. Baka nakakita siya ng pagkakataon. Isang paraan para itulak ang anak niya sa isang mas maginhawa at mas prestihiyosong kasal. Ginamit niya ang sarili niyang mga apo bilang puhunan. Tumayo ako. Huminga ako ng malalim. Ang galit, nagsisimula ng umakyat. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya, sabi ko. Isang bagay na magpapatunay na minanipula niya ang lahat. Mahirap iyan, Per. Matalino siya. Walang opisyal na trail. Kung ganoon, sabi ko, at isang malamig na determinasyon ang pumuno sa akin. Kailangan kong siya mismo ang maglaglag sa sarili niya. Tumingin sa akin si Jose. Anong gagawin mo? Tumingin ako sa malayo. Isang malinaw na plano ang nabubuo sa aking isipan. Magpapatuloy akong maging ang talunan na inaakala nila, sabi ko. Hahayaan ko silang magpatuloy sa kanilang perpektong buhay. Hahayaan ko silang maglano ng kanilang kasal, magdiwang at maramdaman na ligtas na sila. At habang ginagawa nila iyon, pagpapatuloy ko, titipunin ko ang bawat piraso ng impormasyon. Bawat text, bawat email, bawat bank transfer. At kapag dumating ang tamang panahon, sa lugar kung saan hindi sila makakatanggi at hindi sila makakatakas, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Sa araw ng kasal nila, ilalabas ko ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Jose, nagbago ang lahat sa loob ko. Ang dati nag-aalab na galit ay naging isang malamig na determinasyon. Ang dati pagkalito ay naging isang malinaw na plano. Hindi ito magiging isang mabilis na giyera. Hindi. Ito ay magiging isang laro ng chess. Isang mahabang laro. At bawat galaw ko ay kailangang maging eksakto. Ang una kong ginawa ay kumuha ng isang private investigator. Isang lalaking disente, propesyonal, at walang masyadong tanong. Binayaran ko siya ng malaki, isang bahagi ng 200 milyong pisong ibinayad nila para sa aking katahimikan.
Ang utos ko sa kanya ay simple lang. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Senora Carmela, sabi ko. Mga bank records, mga tawag sa telepono, mga email, mga pribadong meeting. Lahat. May partikular po ba kayong hinahanap, sir? Tanong ng investigador. Sagot ko. Hinahanap ko ang eksaktong sandali kung kailan niya sinira ang pagsasama namin ng asawa ko. At kailangan ko ng pruweba na sinadya niya ang lahat. Tumango siya. Makukuha niyo po sa loob ng 3 linggo. Pero nakuha niya sa loob lang ng 2. Isang makapal na folder ang iniabot niya sa akin. Puno ng mga dokumento, mga litrato, mga transcript ng mga text messages. Umupo ako sa aking apartment at binasa ang bawat pahina. At sa bawat pahinang binabasa ko, ang buong larawan ay nagiging mas malinaw, mas masalimuot, at mas karumal-dumal. 2 linggo bago sa akin umamin si Isabel, si Senora Carmela, ay may isang pribadong hapunan kasama si Ricardo. Silang 2 lang. Sa isang mamahaling French restaurant sa Makati. Nakakuha ng litrato ang investigador. Si Senora Carmela, nakasuot ng eleganteng damit. Si Ricardo, seryoso sa kanyang business suite. Mahaba ang kanilang pag-uusap. 2 oras. Walang audio. Pero may konteksto. 3 araw pagkatapos ng hapunan na iyon, kinuha ni Senora Carmela ang serbisyo ni Attorney Mendoza. Ang parehong abogado na humarap sa akin. 1 linggo pagkatapos noon, nagbayad si Senora Carmela ng 8 milyong piso sa isang pribadong genetic laboratory. Ang parehong halaga na sinabi sa akin ni Jose na posibleng ginastos para sa isang pribado at off-the-record na prenatal paternity test. At 2 araw bago umuwi si Isabel para sirain ang mundo ko, may isang tawag sa telepono si Senora Carmela sa kanyang anak. 43 minuto. 43 minuto. Sapat na oras para kumbinsihin ang isang tao ng isang kahindik-hindik na kasinungalingan. Malinaw na ang lahat. Natuklasan ni Carmela ang pagbubuntis. Ipinagawa niya ang paternity test. Nalaman niyang ako ang ama. Pero imbes na sabihin ang totoo, nakakita siya ng isang oportunidad. Si Ricardo. Mayaman, makapangyarihan, single. Kung makukumbinsi niya si Isabel na si Ricardo ang ama, may isasaayos niya ang isang mabilis na divorce at maitutulak ang kanyang anak sa isang mas kapakipakinabang na kasal. Isang kasal na mag-aangat sa estado ng kanilang buong pamilya. Ginamit niya ang lahat. Ginamit niya ang anak niya. Ginamit niya si Ricardo. Ginamit niya ang kanyang mga apo. At ako ang piyesang kailangan niyang alisin sa chessboard. At inalis niya ako, gamit ang pera. Pero hindi pa tapos ang laro. Habang iniipon ko ang mga ebidensyang ito, nagpatuloy ako sa aking pagganap. Nagpost sina Isabel at Ricardo ng petsa para sa kanilang kasal. 6 na buwan pagkatapos ng aming divorce. Isang malaking event sa isang eksklusibong hardin. 300 bisita. Iyon na ang magiging entablado ko. At ang pinakakakatuwang nangyari, inimbita ako. Una, si Isabel. Nag-message siya sa akin. Humihingi ng maliliit na pabor. Kung pwede daw akong tumulong mag-assemble ng crib. Kung may kilala daw akong magaling na pediatrician. Palagi akong pumapayag. Palaging mabait. Palaging handang tumulong. Ang bukas palad na ex-husband na marangal na tinanggap ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos, sa isang baby shower na inorganisa ni Senora Carmela, nilapitan niya ako. Antonio, sabi niya, may ngiti sa kanyang labi. Sana makapunta ka sa kasal. Nagkunwari akong nagulat. Gusto niyo po akong pumunta sa kasal ng dati kong asawa, sa lalaking ama ng kanyang mga anak. Ngumiti siya. Isang malamig, kalkuladong ngiti. Alam kong kakatuwa pakinggan, sabi niya. Pero ito ay isang magandang gesture. Magpapakita ito na walang samaan ng loob. Na lahat tayo ay naka-move on na. Magiging elegante. Elegante. Palagi niyang iniisip ang itsura ng lahat sa labas. Pag-iisipan ko po, sagot ko. Gusto niya akong nandoon. Gusto niya ang kumpletong larawan. Ang sibilisadong ex-husband na sumusuporta sa bagong buhay ng kanyang dating asawa. Ang perpektong modernong pamilya. At pupunta ako. Siyempre, pupunta ako. Pero hindi sa paraang inaasahan niya. Lumipas ang mga buwan. Nanganak si Isabel. Lumabas ang kambal. Si Anna at Maria. Ang social media nila ay napuno ng mga perpektong larawan. Si Ricardo nakarga ang mga sanggol. Si Senora Carmela na ipinagmamalaki ang kanyang mga apo. At ako, patuloy na nag-iipon. Bawat post, bawat komento, bawat litrato, ay ini-screenshot ko. Inilalagay sa isang folder na may label na ang kasal. 4 na buwan bago ang kasal. 3 buwan. 1 buwan. 1 linggo bago ang kasal.
Tinawagan ko si Jose. Handa ka na ba, par? Tanong ko. Mas handa pa sa handa, sagot niya. Pero paano mo ito ibibigay? Hindi ako ang magbibigay, sabi ko. Ikaw. Katahimikan sa kabilang linya. Gusto kong ikaw ang mag-abot ng isang selyadong envelope kay Ricardo, sa gitna mismo ng seremonya. Bumuntong hininga si Jose. Gusto mong sirain ko ang isang kasal, in real time. Gusto kong sirain ng katotohanan, ang isang kasal na binuo sa kasinungalingan, pagtatama ko. May pagkakaiba iyon. Pumayag siya. Inihanda ko ang sulat para kay Ricardo. Maikli lang. Malinaw. Walang emosyon. Mga katotohanan lang. Ricardo, sabi sa sulat, ang kambal na inaakala mong sa iyo, ay hindi sa iyo. Sila ay sa akin. Nakalakip dito ang DNA test. Makikita mo rin ang ebidensya kung paano minanipula ni Senora Carmela ang lahat. Ginamit ka lang. Niloko si Isabel. At binili ako para manahimik. Nasa iyo na ang impormasyon. Ikaw na ang magdesisyon. Inilagay ko ang sulat, ang resulta ng DNA test, ang mga bank records ni Carmela, ang mga litrato ng hapunan nila ni Ricardo, lahat sa isang makapal na brown envelope. Ibinigay ko ito kay Jose 3 araw bago ang kasal. Ibigay mo ito, bago sila magpalitan ng singsing. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay nasa kanilang mga posisyon. Ako, ang direktor na nasa anino, ay naghihintay na lang na itaas ang kurtina. Dumating ang araw ng kasal. Isang perpektong araw. Ang langit ay bughaw na bughaw. Walang bahid ng ulap. Mahinahon ang simoy ng hangin mula sa Tagaytay. Ang klase ng panahon na pinapangarap ng bawat wedding planner. At ipinagpapasalamat ng bawat bride. Na para bang ang mismong kalikasan ay nakikiayon sa perpektong kasinungalingan nila. Maaga akong gumising. Nag-ahit. Nagsuot ako ng isang simpleng barong Tagalog na kulay abo. Hindi magarbo. Hindi agaw pansin. Para lang akong isa sa 300 bisita. Nagkapa ko, pero hindi ako nag-almusal. May buhol sa aking sikmura. Isang halo ng kaba at pananabik. Ngayon ang araw. Pagkatapos ng 6 na buwan ng pananahimik, ng pag-arte, ng kalkuladong paghihintay, ngayon ang katapusan. Ang seremonya ay nakatakda ng alas 5 ng hapon. Dumating ako sa hardin ng alas 4:30. Ang lugar ay napakaganda. Parang isang eksena mula sa isang fairy tale. Mga hardin na perpektong inalagaan, mga fountain na gawa sa bato, at mga landas na pinalamutyan ng puting bulaklak. Sa dulo, isang malaking arko na nababalutan ng libu-libong puting rosas. Doon gaganapin ang seremonya. Ang 300 upuan ay nakaayos ng perpekto. Lahat ay may kulay kremang unan. May mga talulot ng bulaklak na nakakalat sa pasilyo. Lahat sumisigaw ng yaman. At ng perpektong panlasa. Nagsimulang dumating ang mga bisita. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Mga babaeng may mga designer dress at kumikinang na alahas. Ang bulungan, mahina at magalang. Ang tipikal na eksena sa isang eksklusibong pagtitipon kung saan lahat ay magkakakilala o nagpapanggap na magkakakilala. Nakilala ko ang ilan sa kanila. Mga business partners ni Ricardo. Mga importanteng kliyente. Ilang lokal na politiko. Ang eksaktong klase ng mga manonood na gusto ni Senora Carmela. Mga saksi sa kanyang tagumpay. Umupo ako sa isa sa mga huling hilera. Isang lugar na hindi masyadong kapansin-pansin. Mula doon, kitang-kita ko ang lahat. May ilang nakakilala sa akin. Nakita ko ang kanilang mga tingin. Gulat, pagtataka, at bulungan. Si Antonio ba yun, ang ex-husband? Hindi ako makapaniwala na pumunta siya. Kawawa naman. Siguradong awkward para sa kanya. Hinayaan ko silang isipin ang gusto nila. Malapit na rin naman, magkakaroon sila na mas interesante pang pag-uusapan. Sakto alas 5, tumugtog ang musika. Isang string quartet. Tumayo ang lahat. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa simula ng pasilyo. Unang lumabas ang mga abay. 4 na babae na nakasuot ng kulay lavender. Mabagal. Nakangiti. Sumunod ang mga lalaking abay. At pagkatapos, lumitaw si Isabel. Nakakapit siya sa braso ng kanyang ama, si Senor Felipe. Ang kanyang damit ay napakaganda. Kulay ivory white. Isang mermaid cut na may French lace. May mahabang buntot na humahakot sa mga talulot ng bulaklak sa sahig. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante. Ang kanyang makeup, perpekto. Napakaganda niya. Nagliliwanag. Dahan-dahan siyang naglakad. Nakangiti. Ang kanyang mga mata, kumikinang. Dinala siya ng kanyang ama ng may pagmamalaki. Narinig ko ang mga bulungan ng paghanga. Ang ganda niya. Para siyang prinsesa. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating siya sa altar.
kung saan naghihintay si Ricardo. Nakangiti si Ricardo. Isang malaki at mukhang totoong ngiti. Kinuha niya ang kamay ni Isabel mula sa kanyang ama. Si Senora Carmela ay nasa unang hilera. Nakasuot ng isang champagne colored na damit. May kontroladong mga luha ng kaligayahan na dumadaloy sa kanyang perpektong makiyo. Ang mapagmahal na ina, ang arkitekto ng lahat ng ito. Nagsimula ang pari. Minamahal na mga kapatid, narito tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Ricardo at Isabel. Ang mga salita ay parang walang kahulugan sa aking pandinig. Pag-ibig, respeto, katapatan. Mga konseptong sinira mismo ng babaeng ngayon ay umiyak sa unang hilera. Hinanap ng mga mata ko si Jose. Nakita ko siya. Nakatayo malapit sa gilid ng pasilyo. Formal na nakadamit. Hawak ang isang makapal na brown envelope. Nakita niya ako. Bahagya akong tumango. Naintindihan niya. Nagpatuloy ang seremonya. Mga tula, mga kanta, at ang kanilang personal na mga panata. Naunang nagsalita si Ricardo. Isabel, nang dumating ka sa buhay ko, hindi ko inaasahan na maniniwala pa ako sa pag-ibig. Pero binago mo ang lahat. Binigyan mo ako ng pamilya, ng 2 magagandang anak, at ng dahilan para bumuo ng mas magandang kinabukasan. Ipinapangako kong mamahalin ka, at poprotektahan habang ako'y nabubuhay. Magalang na palakpakan. Sumunod si Isabel. Ricardo, dumating ka noong ako'y pinakanaliligaw. Binigyan mo ako ng katatagan, seguridad, at tunay na pagmamahal. Ang ating mga anak ay magkakaroon ng amang pinangarap ko para sa kanila. At ako ay magkakarayan ng asawang nararapat sa akin. Ipinapangako kong mananatili sa iyong tabi, sa hirap at ginhawa. Mas malakas na palakpakan. Mas maraming luha. Napakabalintuna. Si Isabel, nagsasalita tungkol sa katapatan. Habang ang buong relasyon nila ay nakabatay sa isang kasinungalingan na inorkestra ng kanyang sariling ina. Ngumiti ang pari. Napakagandang mga salita. Ngayon, pagpapatuloy niya, bago tayo magpatuloy sa pagpapalitan ng mga singsing, nais kong itanong. Huminga ako ng malalim. Ito na. Kung mayroon mang sinuman dito na nakakaalam ng anumang dahilan, kung bakit hindi dapat mag-isang dibdib ang 2 taong ito. Ang buong hardin ay tumahimik. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Magsalita na ngayon, o manahimik magpakailanman. Isang ganap na katahimikan. Maririnig mo ang pagbagsak ng isang karayom. At doon, humakbang si Jose. Sa gitna ng perpektong katahimikan, isang tao ang gumalaw. Si Jose, ang kaibigan ko, ang doktor. Mula sa gilid, humakbang siya pasulong. Kalmado, determinado. Naglakad siya sa pasilyo papunta sa altar. Lahat ng 300 pares ng mata ay napatingin sa kanya. Nagtataka, nagsalubong ang kilay ng pari. Sina Isabel at Ricardo ay lumingon, gulat na gulat. Paumanhin po sa abala, sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Sapat para marinig ng lahat. Mayroon lang po akong isang mahalagang impormasyon na kailangang makita ni Ginoong Ricardo bago magpatuloy ang lahat. Sino ka? Tanong ng pari, halatang naiinis. Ako po ay isang doktor at kaibigan ng isang taong gustong masiguro na ang seremonyang ito ay nakabatay sa katotohanan. Humakbang si Ricardo. Anong nangyayari dito? Sino ang nagpadala sa iyo? Inilahad ni Jose ang makapal na brown envelope. Walang nagpadala sa akin, sabi niya. Nandito ako dahil may mga bagay kang kailangang malaman. Mga bagay tungkol sa kambal. Nang marinig ang salitang kambal, namutla si Isabel. Anong tungkol sa kanila? Ayos lang ba ang mga anak ko? Ang mga anak mo ay malusog na malusog, Isabel, sabi ni Jose. Pero hindi sila anak ng taong inaakala mo. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga bisita. Biglang tumayo si Senora Carmela mula sa kanyang upuan. Kalokohan ito. Security. Palabasin ng taong iyan. Pero huli na ang lahat. Kinuha na ni Ricardo ang envelope. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga kamay, bahagyang nanginginig. Inilabas niya ang mga dokumento. Nagsimula siyang magbasa. At pinanood ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkalito, naging pagtataka. Mula sa pagtataka, naging hindi paniniwala. At mula sa hindi paniniwala, naging isang matinding galit na hindi maipinta. Ang kanyang mukha ay namula. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Hindi ito totoo, bulong niya, habang binabasa ang resulta ng DNA test. Totoong-totoo iyan, sagot ni Jose. Isang certified laboratory ang nagsagawa ng test. Ang kambal, Ricardo, hindi mo sila anak. Sila ay mga anak ni Antonio. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Lahat ng ulo,
lahat ng tingin ay bumaling sa akin, sa likuran. Dahan-dahan, tumayo ako. Nagsimula akong maglakad sa gitnang pasilyo. Bawat hakbang ko ay mabigat. Bawat hakbang ay tila umuuga sa perpektong hardin na iyon. Ganap na katahimikan. Ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng aking mga sapatos sa batong daanan. Nakarating ako sa harap. Humarap ako kay Ricardo, kay Isabel, at sa huli, kay Senora Carmela. Magandang hapon sa inyong lahat, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Paumanhin kung naabala ko itong magandang seremonya. Pero naniniwala akong mahalaga na malaman ninyo ang katotohanan. Bago pa man may kasal si Ricardo sa isang babaeng niloko, at bago pa man niya legal na ampunin ang aking mga anak. Umiling-iling si Isabel. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi, walang saysay ito, Antonio. Sabi sa test, kay Ricardo sila. Pinakita sa akin ni Mommy ang resulta. Lumingon ako kay Senora Carmela. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang nababasag. Pinakita niyo po ba sa kanya ang totoong resulta, Senora Carmela? Tanong ko. O pinakita niyo lang ang resulta na gusto niyong makita niya? Nanigas siya. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyo po bang pag-usapan natin? Pagpapatuloy ko. Ang 8 milyong pisong ibinayad niyo sa isang pribadong laboratorio. O ang pribadong hapunan ninyo ni Ricardo. 2 linggo bago umamin sa akin si Isabel. O kung paano niyo inorkestra ang lahat ng ito. Para lang may kasal ang anak niyo sa isang lalaking mas mayaman kaysa sa akin. Ang kanyang asawa, si Senor Felipe, ay lumapit sa kanya. Carmela, anong ibig sabihin nito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Carmela. Nakayuko lang siya. Si Ricardo, patuloy pa rin sa pagbabasa. Pahina sa pahina. Ang DNA test. Ang mga bank records ni Carmela. Ang mga transcript ng tawag. Lahat nandoon. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang tingin. Tumingin siya kay Isabel. Isang tingin na puno ng sakit at pagkakanulo. Alam mo ba ito? Tanong niya. Hindi. Siyempre hindi. Humagulgol si Isabel. Naniwala akong sa iyo sila. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ricardo. Naniwala ka. At ako rin, naniwala. Ang nanay mo, niloko ka niya. At ako ang naging pinakamalaking tanga na naniwala sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang bauti. Itinapon niya ito sa damuhan. Ang kasal na ito, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ay hindi matutuloy. Pagkasabi noon, tumalikod siya. At nagsimula siyang maglakad palayo. Mabilis. Walang lingon-lingon. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Isabel sa kanyang likuran. At doon, sumabog ang kaguluhan. Parang isang bombang sa wakas ay sumabog. Ricardo, bumalik ka. Sigaw ni Isabel. Sinubukan niyang habulin ito. Pero sumabit ang kanyang damit at muntik na siyang matumba. Ang 300 bisita ay nagkagulo. May mga tumayo. May mga naglabas ng kanilang mga cellphone. Ang iskandalo ng taon ay nakukunan ng live. Si Senora Carmela ay parang estatua. Hindi gumagalaw. Tumingin sa kanya ang kanyang asawa. Anong ginawa mo, Carmela? Tanong ni Senor Felipe. Ano ang ginawa mo? Si Isabel, sa gitna ng kanyang paghagulgol, ay lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Paano mo nagawa ito, Antonio? Paano mo sinira ang kasal ko? Paano mo ako ipinahiya sa harap ng lahat? Lumapit ako sa kanya. Ang boses ko ay mahinahon. Walang galit. Walang saya. Katotohanan lang. Hindi ko sinira ang kasal mo, Isabel, sabi ko. Ang nanay mo ang sumira nito. Matagal na. Ako ay naglabas lang ng kurtina para makita ng lahat ang katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo. Kumala sa social media ang iskandalo na parang apoy. Mga video ng naudlot na seremonya. Mga litrato ni Isabel na umiiyak sa kanyang silang damit pangkasal. Mga espekulasyon tungkol sa ginawa ni Senora Carmela. Lahat ay may opinyon. Lahat ay may komento. Lahat ay humusga. Ako, nanatili sa anino. Hindi ako nagbigay ng interview. Hindi ako nagpost ng kahit ano. Pinanood ko lang mula sa malayo kung paano unti-unting lumabas ang katotohanan. Nang hindi ko na kailangang magsalita pa. Si Ricardo ay naglabas ng isang formal na pahayag. Nalaman ko kamakailan na ako ay nalinlang tungkol sa pagiging ama ng kambal. Sabi sa pahayag. Biktima ako ng isang manipulasyong inorkestra ng ibang tao. Maikli, profesional, kalkulado, tipikal na Ricardo. Mabilis na umaksyon ang mga abogado. Idinemanda ni Ricardo si Senora Carmela. Humihingi siya ng kabayaran para sa pinsalang moral
sa gastos sa kinanselang kasal, at sa lahat ng perang ginastos niya sa pag-aakalang siya ang ama. Ang kabuuang halaga ay lumagpas sa 60 milyong piso. Si Senora Carmela ay naharap din sa posibleng kasong kriminal. Kinumpirma ng laboratorio na nagbayad siya ng ekstra para maging pribado ang resulta ng test. At ang kanyang asawa, si Senor Felipe, hiniwalayan siya 2 linggo pagkatapos ng iskandalo. Walang pagkakasundo, walang kapatawaran. Isang malamig na legal na papel na tumapos sa 40 taon nilang pagsasama. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ako naman ay nakatuon sa nag-iisang bagay na tunay na mahalaga. Ang aking mga anak. Ang unang beses na pinayagan ako ni Isabel na opisyal na bisitahin sila ay isang Martes ng hapon. Pumunta ako sa bahay ni Senor Felipe, kung saan sila pansamantalang nakatira. Ang kaba sa aking dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang business presentation na ginawa ko sa buong buhay ko. Si Isabel ang nagbukas ng pinto. Mukha siyang pagod. May maitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Walang makyup. Pero may bago sa kanyang ekspresyon. Mas malambot. Hindi na depensibo. Tuloy ka, sabi niya. Pumasok ako. Ang amoy ng bahay ay amoy ng bagong timplang kape at baby lotion. Nasa sala sila, sabi niya. At doon, nakita ko sila. Sa isang makulay na playmat sa sahig. Si Anna, na may nunal sa pisngi. Si Maria, na wala. Gising. Alerto. Tinitingnan ang lahat sa kanilang paligid. Nakatayo lang ako sa may pintuan. Hindi ko alam ang gagawin. Pwede kang umupo sa tabi nila, sabi ni Isabel, na napansin ang aking pag-aalangan. Hindi pa naman sila nangangagat. Sinubukan kong ngumiti. Umupo ako sa playmat. Tumingin sa akin si Anna. Inabot niya ang kanyang maliit na kamay. Hinawakan ko ito. Napakaliit, napakainit, perpekto. Hello, Anna, bulong ko. Ako ito, si Papa mo. Kakaiba ang tunog ng salitang Papa sa aking bibig. Isang salitang matagal kong hinintay na sabihin. Umiyak ng mahina si Maria. Binuhat siya ni Isabel. Nagugutom na yata, sabi niya at umalis saglit. Naiwan kami ni Anna. Tinititigan niya ako. Iginagalaw ko ang aking daliri. At sinusundan ito ng kanyang mga mata. Ngumiti ako. Hindi siya ngumiti pabalik. Masyado pa siyang maliit para doon. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya natakot. Sorry kung wala ako dito mula sa simula. Sabi ko sa kanya. Kahit alam kong hindi niya naiintindihan. Pero nandito na ako ngayon. Pangako. Para sa iyo at sa kapatid mo. Bumalik si Isabel. Umupo siya sa sofa malapit sa amin. Alam mo, sabi niya. Sa loob ng maraming buwan, inakala kong si Ricardo ang ama nila. Hinahanapan ko sila ng pagkakahawig sa kanya. Yung ilong, yung mga mata. Wala akong makita. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Kamukha mo sila, sabi ko. Nakuha nila ang bibig mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. May nakuha rin sila sa iyo. Si Anna, nakuha niya ang mga kamay mo. Mahahaba ang daliri. At si Maria, kapag kinakarga mo, kumakalma siya, tulad mo kapag seryoso kang nag-iisip. Naging ganito ang aming simula. Nag-uusap tungkol sa aming mga anak. Dahan-dahan. Maingat. Gusto kong maging parte ng buhay nila, Isabel, sabi ko. Hindi lang bisita. Gusto kong magpalit ng diaper. Gumising sa madaling araw. Sumama sa mga check-up. Lahat. Tumango siya. Alam ko. At gusto ko rin yon. Pero kailangan nating gawin ito ng tama. Legal. Ayokong makipag-away sa iyo, Antonio. Gusto kong maging magulang tayo, ng magkasama. Iyon ang naging simula ng lahat. Dumating ako kinabukasan. At sa susunod na araw. At sa susunod pa. Unti-unti, bumuo kami ng isang routine. Naging magkapartner kami sa pagiging magulang. 6 na buwan pagkatapos ng kasal na hindi nangyari, ang buhay ko ay ganap ng nagbago. Mas totoo, mas tapat. Nagdiwang ng unang kaawan sina Anna at Maria. Nagkaroon kami ng isang maliit na salusalo sa hardin ni Senor Felipe. Pamilya lang at ilang malalapit na kaibigan. Sabay naming kinanta ni Isabel ang happy birthday. Naging patas ang aming hatyan sa pag-aalaga. 1 linggo sa akin, 1 linggo sa kanya. Unang humakbang si Anna sa apartment ko. 3 hakbang, 4, 5, bago siya bumagsak, tumatawa. Agad kong tinawagan si Isabel para ibalita. Unang salita ni Anna, Papa. Unang salita ni Maria, Mama. Na para bang nag-usap sila. Hindi na ako bumalik sa kumpanya ni Ricardo. Nagtayo ako ng sarili kong consulting firm. Maliit lang, pero matatag. Si Isabel, nagtayo rin ng sarili niyang maliit na YAR agency. Namulaklak siya, nang malayo sa anino ng kanyang ina. Si Senora Carmela
ay nanirahan sa ibang syudad. Mag-isa. Walang kontak kay Isabel o sa kambal. Balang araw, sabi sa akin ni Isabel, kapag malaki na sila at kaya nang umintindi, baka hahayaan ko silang makilala ang kanilang lola. Pero desisyon na nila iyon. Isang hapon, habang natutulog ang kambal sa aking apartment, umupo ako sa aking veranda. Tahimik, payapa. Inisip ko ang lahat ng nangyari. Ang 200 milyong piso na halos hindi ko pa nagagalaw. Ang galit, ang sakit, ang paghihintay. Tama ba ang ginawa ko? Siguro. Dahil kung sumabog ako agad, baka lumaki ang mga anak ko sa gitna ng isang walang katapusang giyera sa korte. Nagising si Anna na umiiyak. Pumasok ako sa kanyang kwarto. Binuhat ko siya. Sumandal ang kanyang maliit na ulo sa aking balikat. Sumunod na nagising si Maria. Binuhat ko silang dalawa. Isa sa bawat braso. Alam nyo ba, bulong ko sa kanila. Mahal na mahal kayo ni Papa. At kahit naging komplikado ang simula, ipinanganak kayo mula sa totoong pagmamahalan. Nagmamahalan kami ng mama nyo. At ang pagmamahal na iyon, ang lumikha sa inyo. Hindi pa nila naiintindihan. Pero balang araw, maunawaan nila. Ikwento ko sa kanila ang lahat. Ang kwento ng mga di-perpektong tao na gumawa ng mga maling desisyon. At ang kwento ng isang ama na ipinaglaban ang katotohanan imbes na tanggapin ang isang komportableng kasinungalingan. At iyon ay sapat na. Higit pa sa sapat. Siege po. Narito ang maikli at madamdaming pagtatapos para sa inyong kwento, na sumusunod sa lahat ng inyong mga tagubilin. Ito na ang buhay ko ngayon. Simple, tahimik, at higit sa lahat, totoo. Hindi ko na ibabalik ang nawalang panahon, pero bawat araw, bumabawi ako. Sa bawat yakap, bawat halik, bawat tawa ng aking mga anak, napapatunayan kong tama ang aking ginawa. May mga nagsasabi na ang paghihiganti ay isang laro ng mga talunan. Siguro. Pero para sa akin, hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa katotohanan. At pagbawi sa aking karapatan na maging isang ama. Kaya sa inyo na nakikinig, ano ang gagawin ninyo? Tatanggapin nyo ba ang kasinungalingan o ipaglalaban ang katotohanan? Gaano man ito kasakit? Kwentuhan nyo ako sa comments. Salamat sa pakikinig.